Malakas na puwersa ng bansang Amerika sa Strait of Hormuz, mga sangkay bigla pong pinatras ni Donald Trump. Ano nga ba ang nangyari? Natakot ba sila sa Iran? Pag-usapan po natin ito. Anyway, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga po mga sangkay, may balita po tayo na itong Amerika ay umatras daw po sa kanilang pinaplanong matindi sa Strait of Hormuz. Ano ba ang nangyari mga sangkay? Bakit nagkaganon? Kasi ang pagkakaalam po natin, itong Project Freedom ng Amerika, ang sabi, pupuntahan daw po ang Strait of Hormuz. Sobrang daming mga sundalo ng US. Tapos, wawasakin nila ang sino mang humarang. Tapos, paaalisin na padadaanin na lahat ng mga barko na naka-stuck doon po sa loob ng Strait of Hormuz. Pero bigla pong nagbago ang lahat. Dahil po sa balitang ito. Itinuturing ng Iran na tagumpay ang umano'y pag-atras ng puwersa ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. So legit nga talaga mga sangkay. Matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang pansamantalang paghinto ng Project Freedom. Okay. So pansamantala lang naman palang hininto. Hindi naman talaga yung hinto na forever na mga sangkay. No? So anong purpose kaya ni Donald Trump? Bakit niya pinahinto ito? Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na ang paghinto ng operasyon ay bunsod ng pag-usad ng negosasyon ng US kasama ang Iran. Okay. So yun daw po pala. No? Hininto pansamantala para po padaanin ang kanilang usapan na kung saan meron nga po sila ditong deal. Right? Kaya sabi po niya dito, Project Freedom will be paused for a short period of time. So, to see whether or not the agreement can be finalized and signed. At sa agreement na yan, mga sangkay, kasama po doon yung paghinto sa nuclear program ng bansang Iran. Ayon sa Iranian state media, nagpapakita umano ito ng pag-urong ni Trump matapos mabigong ganap na maibalik ang malayang paglalayag sa mahalagang daluyan ng langis sa buong mundo. Pambihira. Ang Project Freedom ay isang operasyon ng United States na layong tulungan ng mga stranded commercial ships na makalabas sa Gulf sa pamamagitan ng pag-escort sa kanila sa Strait of Hormuz. Okay, yun talagang plano nun mga sangkay. Lahat ng mga barko na naroon, may mga kargamento na oil. Dahan-dahan na po silang palalabasin at lahat ng yun ay escorted by the US forces. Pero nagbago ang lahat, pansamantala. Titingnan daw po muna ni Trump kung okay yung magkakaroon po talaga ng deal na maayos. Kung hindi, mukhang itutuloy ito. Nilunsad ito matapos isara ng Iran ang mahalagang waterway, dahilan para mahinto ang maraming barko sa paglalayag na nagdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng mundo. Sa ilalim ng operasyon, nag-deploy ang Amerika ng libo-libong military personnel. Ayan nga po, yan talaga mangyayari noon mga sangkay. Thousands of American soldiers, no, ang pupunta doon. At kasama po dyan yung Air Force, yung kanilang yung Navy, lahat na magsasama-sama para po palabasin lahat ng mga nakastack po doon ng mga barko. Aircraft, warships at drones upang bumuo ng proteksyon para sa mga komersyal na barko. The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets, and then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. Ipinaliwanag ni Rubio na sa pamamagitan ng proteksyon ng US Naval at air assets, muling magkakaroon ng kumpiyansa ang mga shipping company na dumaan sa rehiyon. Sa kabila ng maikling panahon ng operasyon, may ilang accomplishment na itong naitala. Pero ang ganda ng plano nila sana, no? Kasi syempre, marami po doon matatagal nang nakastock. Matagal nang hindi makalabas kasi dahil po sa ginagawa ng Iran.
ang Amerika ang tutulong. Isipin nyo ha, US forces ang tutulong sa lahat ng mga barko na hindi naman po mga Amerikano ang mga sangkay operator o hindi mula sa US. So talagang malaking tulong 'yun sana, pero wala, hindi tinuloy. Kinumpirma ng US Central Command na siyang nangunguna sa operasyon na may mga commercial ship ng matagumpay na nakatawid sa strait sa ilalim ng escort ng US military. Ngunit sa kabila nito, nananatiling mabagal ang paggalaw ng shipping traffic dahil sa pangamba ng mga shipping at insurance companies sa mga posibleng pag-atake. Binigyan din naman ni Rubio na hindi isang offensive operation ang Project Freedom. What's really important for you to report and for everyone to understand is this is not an offensive operation. This is a defensive operation. Defensive operation pala 'yon. What that means is very simple. There's no shooting unless we're shot at first. So, defensive operation, kasi kung halimbawa, habang dumadaan sila doon at makita nila yung militar ng Iran, hindi silang mauunang magpaputok. Mangyayari lamang yung depensa kapag ka nagpaputok ang Iran. Ganun po, at delikado po yun mga sangkay kapag ginawa ng Iran, kasi talagang lulusubin sila ng buong pwersa ng Amerika. Okay, we're not attacking them. We're not. But if they're attacking us, or they're attacking a ship, you need to respond to that. Ayon kay Trump, ang desisyong pansamantalang ihinto ang Project Freedom ay ginawa matapos ang pakiusap ng Pakistan at iba pang mga bansa na kumikilos bilang tagapamagitan sa negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Tinawag naman ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na isang mahalagang hakbang ang pag-pause ng operation at umaasang magiging daan ito sa pangmatagalang kasunduan. Nauna nang nagbabala ang Iran laban sa hakbang ng US na makialam sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga opisyal ng Iran, sila lamang ang may kontrol sa seguridad ng daluyan at posibleng targetin ng anumang foreign force na susubok makialam. Yun na nga, mga sangkay. Halimbawa, gawin po yun ng Amerika tapos biglang targetin sila ng Iran. May kalalagyan po yung Iran. At least, hindi po sila ang nauna. 'Di ba? Kaya nga lang, for now, naka-post po, mga sangkay. Kumbaga, standby muna ito mga sundalo ng Amerika. Sa kabila ng tensyon, iginiit ni Rubio na mas gusto pa rin ng United States ang kapayapaan at diplomasya. The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. Ayon kay Rubio, kailangan tanggapin ng Iran ang realidad ng sitwasyon at muling bumalik sa negotiating table upang makabuo ng kasunduang makabubuti sa lahat. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang IRGC at tiniyak na mananatiling ligtas ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz sa ilalim ng mga bagong regulasyon ng Iran. Ayon sa IRGC, sa oras na matapos ang mga banta ng kalaban ay magiging posible ang ligtas at matatag na paglalayag sa nasabing waterway. Wala namang ibinigay na panahon ang Trump admin kung kailan muling ipagpapatuloy ang Project Freedom. So ayan, mga sangkay. So maliwanag, no? So hindi po talo ang Amerika dito. Pinahinto lang nila saglit. At sooner, kung wala pong mangyayari sa kasunduan, babalik ito. Okay? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.